They thought Oo. na easy-easy lang ako ba, they thought na kayang-kaya lang nila akong, anong tawag diyan? Ululin, ganyan. Hindi alam na ulul din ako. Girl, magaling ako girl sa bardagulan. So wag niyo akong wag niyo ako i-bardagol baka mailabas ko yung mga background check sa inyo na makikita ko talaga na isang group nag-solicit. Alam kong nanonood sila sa'yo kasi target ka nila. And you know, Oo. nakakaumay na ba na araw-araw na lang ikaw yung content nila. Why are they not Oo. attacking Teyatan? Oo. Diba? Why are they not attacking yung ibang mga Marcos loyalists and apologists na yon? If tama yung Mm. pinaglalaban nila sa buhay, why are they not attacking the enemies? Although, sometimes we Magkakakampi pa differ sila. in terms, Magkakakampi pa sila. Si kakampi Thea nga Tan, sila. oo, si Oo. Thea Tan, nag-a-agree siya dun sa mga post ni Maharlika at saka ni Edwin Hamora. Oo nga. Bakit nyo kinakalaban yung mga tao? Bakit nyo binabash yung mga tao na ang ginagawa lang naman is to show support? Wala. Mm. Yung suporta na pinapakita namin is maybe completely different from the support that you are showing to the Duterte family, but still, it's a form of support. And who are you to question that? If may Correct. kino-call out kami dito, if may sinusupport kami na, or may kino-call out kami na Duterte-aligned politician, that's our choice because again, yung lumalabas sa bibig namin, hindi yan anong tawag yan yung sa kabayo, Miss Joey? Hindi siya Napahoho, yes, hindi 'di siya ba? ganyan. We are free to say and write what we want to say and write on social media kasi hindi kami bayad. Okay? True. Kayo, kung ano-ano yung ang daming issue sa Pilipinas, hindi nyo dinidiscuss. Ang dinidiscuss nyo, Alpotera, solicitation, kasi yan yung pinagagawa ninyo. Okay? Makinig kayo. For sure, ako yung topic nila. So, lubos-lubusin ko na ito. Bardagulan na this. Eto si Paulo. Eto, okay ba? Okay ba ako? Yes, okay ka, okay Ako, ka. may na-internet yung... Sana nag-earrings ka, baka bagay sa'yo. Naka-earrings ako. Ano ka? Sabi ko, eto na may sasabihin. Ito na. Ano yung topic? Ano Oo. yung agenda mo for tonight? Ako na mag-add. Ako na mag-add kasi kinalaban ako ng mga baklang hindi nakaka-afford ng mamahaling pills. You know what I mean? Ayoko talaga yung inaaway ako ng una. Yung inunahan akong awayin kasi hindi naman ako Oo. naghahanap ng away sa kanila. And dapat, ang maintindihan ng mga manonood natin ngayon, na kilala ko halos sa OVP, kaya huwag niya idamay-damay yung OVP sa mga pinagsasabi niya sa social media. Because number one, he is a nobody. Again, he is a nobody because he's a guy. Okay? Nasa grammar ako, wala ako sa mga gender identity na yan. Sa grammar tayo, ano bang tawag sa lalaki, di ba? He? Oo. Lalaking mahaba ang buhok. Ganyan lang, it's a description. Huwag kayong ma-offend dyan, description lang yan. Pangalawa, hindi niya alam na, di ba ikaw, Miss Joey, alam mo naman, di ba ex-deal yung Luxmed ko? Yung mga Yes. pampaganda ko, ganyan talaga, basta hindi pangit yung attitude. Alam mo, Yes. kung Yes. wala kang behavioral issue, marami talagang mga tao na mag-i-ex-deal sa'yo, magbibigay ng yung promotion, ganyan talaga yan. Sila, kahit konting ex-deal, wala silang makuha sa mga negosyante because in the first place, ang papangit ng mga attitude nila. Di ba? True. Hindi True. pwedeng ma-jotox yung mga attitude nila. Ganyan yon. Kaya anong pangalan niya? Maui? Hindi, yung lalaking Julius. pangalan niya. Julius? Si Julius, ganyan, makinig ka akla, wag mo ako aklain dahil akla din ako, okay? Actually, doon siya nagkamali nang away siya ng akla Oo, din. ako talaga yung aawayin mo. Bakla, tanungin mo yung si Baste, si Pulong, si VP, or maybe si Tatay, tanungin mo, hindi ka kilala. Okay? Pero tanungin mo si Tio, may mas Tinanong sagot yan namin, hindi siya sila. kilala. Oo. Hindi na po siya na. Ano po? O di ba? Kasi hindi ko siya yung alam mo ba yung feeling na hindi nga sila nag-mention ng name pero very identifiable na even the third person can identify na ikaw yung tinutukoy. Di ba? Element of libel, ganyan yan eh. Ma-identify yung identifiability. Pag alam niya yan ng third party na hindi mo kaano-ano, identify na ikaw yan. Di ba pwede? Ganyan. Yan yung hindi nila naintindihan. Tapos imagine, yung sinabi, parang nagsusulisit mo ako sa mga pampaganda ko, parang ganyan-ganyan. Bakla! Before pa tayo nagkakilala sa social media, may pera na ako. Ganyan. Kasi may trabaho ako, wag mo akong baklain, Julius. wag mo akong baklain, Julius Milanosi. Magsama na kayo ng gurang dyan na, Edwin Hamog. Oh. Pakialam ko sa kanila, wala akong pakialam sa kanila. In the first place, hindi nga sila kilala. Wala nga nakakakilala sa kanila. Walang mga, anong tawag dyan? Walang mga engagements because wala naman talaga silang dinidiscuss online. Ano man dinidiscuss nila? Double agent. Sino ba kayo? Kayo ba ang nag-set ng standards of what can be considered as a double agent?
Di ba? Sabihan nyo kami kung ano yung standard kasi mag-a-apply kami. Ganyan. Ano, si Bibi Sara double agent kasi napatawag ko siya na-grant niya yung request ko na magmi-meeting for updates sa The Hague. Ay, ano, double agent si Bibi Sara na siya nagsabi bakit hindi nakapasok ang iba dyan? Huwag niyo talaga akong baklain kasi nga, di ba sinasabi ko sa'yo, Paolo? Itong mouth ko, machine gun ito. Kung feeling ninyo, machine gun na yung mouth ni Joey, ako Bisaya lang yung version ko, hindi ako masyadong marunong magtagalog. Pero yung Gano'n. huwag niyo Tama. talaga huwag niyo awayin ang mga Bisaya kasi hindi kami naghahanap ng away. Hindi kami yung, ano tawag yun pa? Hindi kami yung nagsisimula ng away. Pero pag inaaway niyo kami, di ba? Tumahimik si Jia Magno sa akin. Baka gusto niyo sumunod na i-background check ko kayong lahat. Oo, di ba? Okay. Makinig kayo dyan. Yung mga puro label dyan na, aware ba sila sa sociology na may tinatawag na labeling theory? Baka hindi nila alam yan. Diba? Baka wala silang alam dyan. Ganyan. Ito lang. Ang masasabi ko, kahit anong paninira yung gagawin ninyo, alam namin yung katotohanan. Nakakausap namin yung mga tao na, kunwari, sinusupport nyo daw, okay? Sinusupport nyo daw na ganyan, pero pinipirahan nyo lang pala. Kayo yung naghahanap ng pera, kayo yung naghahanap ng way para mapirahan yung mga tao. Tapos, yung dungis ninyo, pinapahid nyo kay Joey, pinapahid nyo sa akin, pinapahid nyo sa mga taong, since 2016 pa, yung tatakbo pa lang si Tata Digong, nandyan na, naging loyal na. And don't ever question our loyalty to the Duterte family because, again, wala kayong mga kaso. Ako may kaso ako simply by supporting the Dutertes. Si Maharlika may kaso for spreading fake news. That's the difference, di ba? Oo. No, statement of fact tayo dito. Di ba? Factual antecedent of the event. Yan yung dapat yung intindihin nila. Ako, kinasuhan ako ng cyber libel, tao ni Romualdez. Anong sinabi ng korte? Dismiss siya due to lack of probable cause. Meaning to say, gawa-gawa lang nila yung kaso nila against me kasi wala nga probable cause. May isa pa nagkaso sa akin, dismiss again because anong sabi ng korte? What due to lack of probable cause. Diba? Si Paulo, kinasuhan, Article 154, unlawful utterances, na-dismiss din kasi nga walang fake news sa sinabi, walang unlawful sa sinabi ni Paulo. Yung kay Miss Joey, hinihintay na lang namin yung result and we are praying for the best na mananalo kami doon. Kayo, wala kayong kaso. Okay? Wala kayong kaso dahil mga Paano tanim kayo magkakakaso nasa wala silang payroll. mga kaso dahil mga tanim kayo ng tambaluslos na yan at least satanas. Magpapanggap kayo ng mga Duterte supporter, pasukin nyo yung mga grupo ng mga Duterte, kumuha kayo ng mga information at sabihin nyo sa mga principals ninyo. Di ba ganyan? Sumagot kayo. Kahit anong mental gymnastics yung gagawin nyo, hindi nyo ako maluloko kasi nga, kausap ko yung mga tao na sinusupport ninyo. Ito pa si Kois Banatbay, pwede sa'yo na lang kaso ko, dami kong kaso. O di ba? Si Banatbay kinasuhan din simply for supporting the Dutertes. Kayo wala kayong kaso, di ba? Ang dami niyo nang pinagsasabi kay Lisa, ang dami niyo pinagsasabi kay Martin Romualdez, pero wala kayong ni isang kaso. Ako nagsusulat lang ako ng summary, may kaso na ako kay Risa Hontiveros. Kaya don't ever question my loyalty, mga putang ina kayo. Isa pa yung baklang gurang na yon, yung hamog na yon, maraming pinagsasabi. Ang sabi niya, mga professional daw, pero bakit namumula? Pakialam ko sa'yo, baklang gurang ka! Imagine you're 80 years old and you can't even afford to, improve yourself. For sure, ako ang topic nila mamaya or siguro bukas kasi for sure nanonood yung mga putang inang yon. Tapos they thought na easy lang ako ba? They thought na kayang-kaya lang nila akong, anong tawag dyan? Ululin, ganyan. Hindi alam na ulul din ako. Girl! Magaling ako girl sa bardagulan. So wag niyo ako i-bardagol, baka mailabas ko yung mga background check sa inyo na makikita ko talaga na isang group nag-solicit. Huwag niyo ako ganyan. Kayo, puro kayo sabi-sabi ng solicit, double agent, pero kayo pala yon. Huwag niyo ako maganyan-ganyan, ha? Mag-meeting muna kayo. Galingan niyo yung script niyo because ako nga naging speechwriter. Alam ko paano gumawa ng script. So kayo, sorry Joey for invading your live, ha? Pero gusto ko lang talaga express kasi alam kong nanonood sila sa'yo kasi target ka nila. And nakakaumay na ba na araw-araw na lang ikaw yung content nila. Why are they not attacking Teyatan? Diba? Why are they not attacking yung ibang mga Marcos loyalists and apologists na yon? If tama yung pinaglalaban nila sa buhay, why are they not attacking the enemies? Although, magkakakampi pa sila. Si Teyatan, si Teyatan, nag-a-agree siya dun sa mga post ni Maharlika at saka ni Edwin Hamora. Oo nga. At saka ni Lomawi. Diba? Klarong-klaro na. Tapos ito din, may mga din kasi,
I'm not taking this against the Duterte supporters na walang alam-alam yung kung ano yung mga internal conversations and mga ganyan-ganyan sa buhay, sa politika. Pero ito lang yung masasabi ko, bakit nyo kinakalaban yung mga tao? Bakit nyo binabash yung mga tao na ang ginagawa lang naman is to show support? Wala. Yung suporta na pinapakita namin is maybe completely different from the support that you are showing to the Duterte family, but still, it's a form of support. And who are you to question that? If may Correct. kino-call out kami dito, if may sinusupport kami na or may kino-call out kami na Duterte aligned politician, that's our choice because again, yung lumalabas sa bibig namin, hindi yan anong tawag yan yung sa kabayo, Miss Joey? Hindi siya Kapahoho. Yes, hindi siya Diba? ganyan. We are free to say and write what we want to say and write on social media kasi hindi kami bayad. Okay? True. Kayo, kung ano-ano yung ang daming issue sa Pilipinas, hindi nyo dinidiscuss. Ang dinidiscuss nyo, alpotera, solicitation, kasi yan yung pinagagawa ninyo. Okay? Makinig kayo. For sure, ako yung topic nila. So, lubos-lubusin ko na ito. Baragulan na this. Okay? Ayan na, go na. Sige ka. Kayo, identified na kayo actually, okay? Identified na kayo. Hindi ko na sasabihin kung sino yung naka-identify sa inyo. Pero you guys are already identified and alam na ng mga tao kung ano yung money-making scheme ninyo. Okay? May isa pa dyan, magaling mag-name drop. Oo. Tulong galing kay ganito, tulong galing kay ganito. Ikinausap ko kagabi yung mga tao. Wala silang binigay na tulong. Kaya huwag kayong magpapaano sa mga kadramahan nila. Huwag kayong magpapadala. Hindi wala ng Facebook ngayon. Di na rin nag-deactivate. Ay, sino yan? Hindi ko kilala. Hindi, yung point ko, Miss Joey, is huwag niyong gamitin ang OVP or ang Duterte family. Pwede kayong mag-fundraise dyan. Sabihin niyo personal ito. Kasi pag sinasabi niyong personal, pwede naman sabihin ng tao, okay, I will not help you because it's your personal initiative. 'Di ba? Pero kung gagamitin mo ang OVP na ganito, hindi ganyan. Tapos may narinig pa ako sa ibang GC. Sinabi nila, ako daw ang next target, okay? Ako daw ang next target kasi daw, during the EDSA rally, may nagbigay na ng 400k sa akin. Putang ina! Pwede ba yung isend ng bank 400k? Correct, Diba? correct. Tapos yung point ko, nakita mo ako, Miss Joey, nagdadala ako ng Jollibee, nagdadala ako ng burger, nagdadala ako ng, ano yung sa Jollibee na steak? Nag-ayos Burger tayo steak. ng, yeah, oo. Yeah, I water. help you distribute the Yes. food. Tapos there was one time, pagpunta namin doon, walang makain yung mga tao. Ang ginawa namin, binili namin lahat yung chicken sa Uncle John's. Diyan sa may EDSA. Alam niya ni Miss Joey dahil siya yung nakakita sa akin, nagpatulong pa ako sa kanya. Tapos sinabihan ko pa siya, Miss Joey, pwede half tayo kasi hindi ko na-afford. Diba? Sinabihan pa kita. Tapos ngayon, gagawin nilang issue na may nagbigay din daw sa akin ng 400k. Hindi, baka sa inyo nagbigay ng 400k. Alam ko yan. Diba, Miss Kilala ko Joey, rin. kailangan Kasi ng may nagbigay ng OVP. 400k. Tapos confident kayo masyado na we are doing this for Duterte, we are doing this for VP Inday, we are doing this for Duterte. Putang ina, you are doing it for yourselves. Correct. Yan, hindi niya ginagawa para sa mga Duterte dahil dahil kung yung intention niyo is pure, di ba? Kung yung purpose niyo is to really help out the Dutertes, din dapat hindi niyo break yung mga supporters. Again, we are showing different forms of support. Pero at the end of the day, it's still a form of support. So who are you to question the kind of support that we are showing para sa mga Duterte? Hi, Yun. Alvin. Sorry, okay na, relax na ako kasi malapit na kami sa pupuntahan namin ni Paolo. So, hi Alvin. So, alam mo Hi. na Alvin, kung mag-cheat ka, ganitong baba yung Kamusta? wala na. Oh, kalma. Nakita na pala. Baby, kalma. Kikita-kita ba tayo, Tia, sa Hague? Oh, magkikita tayo. Oh, ito pa. So, Oh. okay guys, pray kayo na ma-approve yung mga visa namin. Kasi afford namin kukuha ng visa. Hindi ko lang alam kung ma-approve. Di ba? Marami namang may pera dyan na hindi na-approve. Di ba? Di ba? Ganyan. So, hindi ko lang alam kung ma-approve. Pero pupunta kami dahil magkikita tayo doon. And magkikita tayo doon, Alvin, doon ako sa room mo. Or Tio, Ano daw? reaction mo doon nga kasi tinitira ka ngayon na Wala ko pakialam. Tirahin ko yung sila. Hindi pala. Hindi ko sila titirahin kasi hindi tatayo yung titi ko sa kanila. Oo. Kung ganyan mga mukha naman lang. Imagine ha, before you bash me, dapat afford. Diba? Kung bakla ka, tapos binabash mo ako, make sure you can afford Alar Talks, Joe Talks, fillers, ano pa, mga ganyan. Kung hindi mo ma-afford kahit pills lang para magmukha ka talagang babae, tumahimik ka, maghanap ka ng paraan. Julius. Oo. 8 years na. Mag-iisang dekada na yung transition niya, bakulaw pa rin siya hanggang ngayon. what's your Imagine, what's your pala? Ako 3 months pa Yung lang what's to. your-
What's your comment? Kasi sabi nila may naghihingi ng proof on whether or not totoo bang hindi scripted ang interview namin ni Attorney Kaufman. What's your comment to that? That kind of statement. Hindi, ibalik mo sa kanila yung tanong, di ba? May mga ano sila, may mga accusations, double agent, NPA, ganyan. Ay, saan yung proof nila? Kung gusto pala nila ng proof. Oo nga eh. Huwag kang mag-explain because no matter what you do, if that person hates you already, he or she will not listen to whatever valid arguments you have. Okay, ganyan yan. Haters gonna hate. Yeah. That's what they Tsaka do. nagbigay na tayo ng Oo. proof. Nakita mo yung picture na in-upload? Proof na yun, double agent. Oo, parang nakita niyo yung Dami in-upload ko. dami kong tanong nun, no? Dami kong tanong. Ano, ikaw Dami yung kong maraming tanong. confirm. Ang daming sumbong. Dami kong Maraming tanong. sumbong, no? Ganyan. Hi, tapos doon ko na-realize pala na ito, doon ako nagka-confidence ba na, okay. Regardless of, ano yun, Pao? Regardless of differences. Regardless of differences, it's still a form of support. But then again, there are people who are already identified who are using the names of the Dutertes, to solicit money. Di ba naka-Zelle account? Charet! Ang iba nag-GCash, ganun. Tapos for sure, Miss Joey, Alvin and Joey, ang gagamitin nila sa akin because at that time kasi, during the EDSA rally, nakikita ng mga tao na ako lang yung nagpo-post ng mga pagkain. Kasi nga, nasa social media pa yun, so makikita yun nila, they can fact check it. Tapos, yun yung way ko to show them na yung mga tao na heartily nagbigay ng tulong para sa mga rallyist protesters doon, nakikita nila na may pagkain talaga na dumating, walang kinurap, ganyan. Tapos, ito pa, at that time kasi, marami talagang di ba Miss Joey, sabi ko pa sa'yo, kukunin ko to, i-accept ko ito dahil marami nag-i-insist, Alvin, na tutulong sila. Kaya honestly, may mga tao din na yung sabi ko ganito, ganyan. Pero for example, yung taga-Ireland, group of supporters, sinend ko pa talaga sa kanila yung receipt. And alam nila yan. And yung receipt nandyan pa, nandito pa sa akin because I know na gagamitin ito against me. So ngayon, nakikita ko na ginagamit nila against me. Well, now that they are using it against me, humada tayo, baka mashock na lang kayo na nag-call out na nag-statement na ang OVP na may gumagamit sa pangalan. O di ba nag-statement na si Kong Pulong, baka sa susunod na araw si Baste na yung mag-statement or maybe sa susunod na araw si VP Saka na. Question. But what's your kasi kinoconnect yung statement ni Kong Pulong. Yung statement ni Kong Alvin? Pulong, kinoconnect siya doon sa mga solicit na mga accusation ba. So Yes, kasi marami talagang maraming nagsulputan na group nga. Maraming nagsulputan na group na Duterte supporters. Ito pa, nagpapapicture lang sa isang event, ang sinasabi na nila, close na sila, best friend na sila, or tauhan siya ni ganito, ganyan. Lumang tugtugin na yan. Alam na yan ng mga Duterte kung anong klaseng scheme yan. So ngayon, dito kasi sa Davao, maraming maraming mga generous people, di ba, Pao? Yep. Nagbibigay talaga yan sila ng tulong. Tapos noon, may incident na yung binigyan ng tulong, wala palang anong tawag diyan, Pao? Walang project ba? Hindi authorized. Hindi authorized. So kaya nag-statement. And ngayon, nung nag-statement, of course, nag-uusap-usap yung mga magkakapatid. Andun, na-find out na, hoy, Diyos ko, marami palang nagpapanggap ng mga Duterte supporters. May nag-comment, Mr. I was there, even mga member ng EFG, CTO hinahanap nila for food. Paano wala si Bakula doon kasi tapos na, oh, thank you. Yes, that's true. Kasi at that time, during the EDSA rally, ako yung may mga pictures and videos, di ba? Yung isang friend namin, pinakuha ko pa ng drone shot para makita yung number of people. So, ganyan ako ka-transparent. So, bakit nila ginagamit against me? And secondly, marami palang tulong. Yes. Na pinadala sa ibang groups. And hindi mo makikita ang mga groups na yon. Chismis. At nasa listahan sila. Kasi yung mga tao, lalo na yung nasa UAE ata, nagbigay siya ng hindi murang halaga. Ang pangit yung mga Tagalog. It's not a cheap amount It's really a big, monetary support. Ano yung report nila kay VP? Yes. O yan, may leakage na ni-report nila kay VP. So nasa listahan. So kayo mag-ingat-ingat kayo. Wag niyo talagang kontrahin ang former OVP employee. Wag niyo kontrahin na halos mga kaibigan ko na sa loob kasi alam ko lahat ng chika. Ganyan. So yan lang yung masasabi ko. Paulo, do you wanna add something ba before we go out? Kasi nandito na kami sa secret. I'll see you in Hague. Correct. See you soon. Yeah. Alvin and Joey, sorry for invading your live No, Ako lalagyan actually, ako because niakyat I know- nga ako kasi nandyan kayo. Oo. Alis na lang. Kasi Kung alis na sila, Joey, alis din ako.
Huwag kang umalis. Marami akong tanong sa'yo. Sige, sige, Kasi sige. ang reason bakit umakyat kami, kasi alam Andyan ko, si MJ. yes, si MJ, alam din, Isa pa alam yan. nyo ba, si MJ ako, first day, sobrang init, sinabihan ko pa si MJ, alam mo ba, I have a very sensitive skin, di ba, sabi ko sa Miss Joey na mabilis akong mag-breakout and everything, tapos nagpa-init kami ni MJ, nag-ano siya, may cap lang siya, pumunta kami sa grocery store, pumunta kami sa grocery store sa yung may EDSA ba yun? Tapos ako yung nag-carry ng mga binili ni MJ. Tapos nung pagpunta namin sa pinag-aagawan kasi nga walang food, walang tubig, walang ganyan. So nasaan yung nagpapanggap ng organizers? Exactly. Tapos aawayin niyo Oo. si MJ. At ito Actually, pa, so dali, may mga Go, go, go. screenshots pa ako ng conversations namin na nagtatanong ako, ilang tao ang nandyan, ilan ang hindi pa nakakakain, and alam mo yan, Julius. Basahin mo yung conversation natin. Okay? I'm just respecting you because I know the privacy shit na pwedeng magamit sa akin kaya hindi ko pwede ma-leak yung conversation. Okay? Basahin mo yung conversation, tinatawagan pa kita. Nasa ano ka pa? Anong tawag dyan? Ano nga yung motor sa inyo, Miss Joey? Angkas. Nasa angkas ka pa, ako nag-o-order na ng food. True. Yan, so wag yung magamit-gamit against me. Wag yung magamit-gamit kasi real talk lang ako. People hate me and people love me because I'm real. Straightforward ako sa pinagsasabi ko because ayoko ng drama. Bakit ako magdrama? I'm already 29 years old. Dapat ang life ko happy-happy lang, dapat pa-chill lang, dapat So ano kami ganyan lang. nakabangkay na? Kasi ka happy-happy. So, Ano yun, dapat charity work ka na. Charity work ka na, ganyan. For the elderly care na yan sa'yo, ganyan. Oo, So yun totoo nga. yung sinasabi ni George R. Kasi si Ate MJ, nagtatagal talaga siya dun sa EDSA, yung November 24, yung lumabas na yung kay Attorney Zoleka na issue. And she was at the site, alam mo sobrang tagal niya doon, tapos halos everyday nandun. Yung isang gabi na nandun kami, pinulikat siya ng bonggang-bongga, hindi na siya makalakad nung siguro inabot na kami ng mga 2 AM na nandun. Pinulikat na si Ate MJ, hindi na siya makalakad. Kami nila George R. yung nag-assist kay Ate MJ noon. Kasi hindi na siya makapunta sa hotel niya. Kasi talagang ang tawag dito, naubos na ang lakas ng kanyang legs. Ayan. Ayun lang. Oo. So Alvin, yun. may tanong ka pa kay Sige, tanong Tio. pa, Alvin. We still have 3 more minutes left. Wala akong tanong, ingat lang for tonight. And then, see you soon for coming. Buisit kasi pa ako. True. ang alaman ko. Oh, so ito, last message ko na lang din. Ikaw, Julius Milanosi ba yan siya, Milanio? Melania. Ikaw, Maui Spencer, Princess Maui, Princess, Uncle Red yung mukha mo, Princess ka dyan. Ganyan. Ito lang yung masasabi ko sa'yo. Backread sa conversation natin, kung sino yung nagtatanong, kung sino yung nangangailangan ng food, ilang tao ang nandun, i-screenshot mo. Walang issue sa akin, screenshot mo yung conversation natin, yung mga call ko sa iyo kasi nga nag-aasa ako, Miss Joey, kung ilan pa yung hindi nakakakain kasi we are getting reports na walang pagkain yung mga tao. Tapos isa pa ha, nagpapanggap kayo ng organizer sa EDSA, saan kayo humihingi ng yung portable toilet? Kilala ko ang taong hinihinga ninyo ng portable toilet. Nagko-contact sa akin, bakit siya ang hinihingan ninyo? May conversation pa, nasa signal. Okay? Kaya wag niyo akong maano-ano sa mga pinagchichika. Dahil kung may nakuha kayong mga pera at that time, yung mga grupo-grupo ninyo dyan, bakit hindi niyo ginamit? Bakit kayo nanghingi ng mga tulong sa ibang tao? 'Di ba? Hindi ko nasundan yung chika, Miss Joy, 'di ba? Pero sinasabi ninyo parang may 36 million silang nakulimbat. Wow. Ano yun ang tawag dito? Yun yung claim ni Maui. Kasi si Maui bilang asshole, meron kasing nagtatanong sa kanya na donor, na sabi, I gave $200 to you dyan sa EDSA rally ninyo. 200 Canadian dollars. Sabi niya ganun, I would just like to ask how you spent the money. Ngayon, in response, imbis na sagutin nila itong kawawang OFW na to, ininsulto nila na parang 200 Canadian dollars, pinagmamalaki mo? Alam mo ba kung magkano magpakain sa EDSA? Alam mo ba kung magkano aabot yun? Ganito, tas nag-math siya na pag 120 daw yung pinakain, breakfast, lunch, dinner, 10 days, is going to be 36 million. So, kino-compare niya, 36 million ang gastos versus 200 Canadian dollars na dinonate niya. So, parang ang kapal daw ng mukha niya na mag-ask ng resibo, kung tutuusin, napakalaki daw ng gastos sa EDSA. So, sinabi niya, bilang totoong asshole to si Maui, sinabi niya yon para dautin yung donor. Ganito kasi maugali nito. So if we follow his argument, 'di ba? If we follow his argument, okay, meaning to say, marami pala talaga nabigyan ng malalaking amount, hindi lang $200 or Canadian dollars. Correct. Di ba the intel niya is So bakit nila pinapasa sa akin na binigyan ako ng 400,000? Saan yung proof nila? Di ba the intel niya is between 17 to 25? Yung totoong amount. Yes, that's true. Nasaan sila, di ba? Tapos isa pa,
kinukontak ko pa yan sila Miss Joey kasi may tao, may supporter na gustong tumulong kung sino yung mga influencer doon, nag-book ata siya ng hotel or room para doon na lang matulog, para mabantayan yung mga tao sa EDSA. Ako pa ata ang nag-contact sa kanya, balikan niyo yung conversation namin, mababasa niya yan. Pangalawa, may supporter din na nagbigay ng 1,000 food packs through me. Kaya naipadala namin diretso sa EDSA. Kilala ko yung tao. Kilala din ng OVP. Okay? Sila wala Kilala- silang pakain. Oo. Walang pakain Tapos, tong mga pagdating namin doon, Alvin, kasi maybe hindi mo yun nakita ang mga ganap doon, pagdating namin, walang makain yung mga tao. Kawawa yung mga tao. Kaya may mga nag-PM sa akin na gusto silang magbigay. So sinasabi ko sa kanila, nagbigay pa ako ng disclaimer na hindi ito authorized, ano to, personal initiative ito, as much as I want to receive it sana, pero ganito, in-kind donation. Pero may nag-i-insist na we cannot send the in-kind donation because we're from Mindanao, we're from Visayas, ganyan-ganyan. So pwede ano na lang, bank. So may nagsisend sa bank. Tapos yun, yung mga tao talaga na may binigay sa akin, sinendan ko pa ng receipt. And for sure, kung i-issue nila ako, pwede ko i-contact yung tao kasi may conversation kami na sinend ko yung lahat ng receipt. Ganyan ako ka-transparent because in the first place, hindi ako namimera because I have 4 jobs. 'Di ba? Alam mo yan, Miss Joey, na may marami Correct, akong ginagawa sa oo. buhay. And one of the Ratcha reasons as yan. well, correct. One of the reasons as well na wala akong mga BIR issues because nakikita ng BIR diretso na nagbabayad ako ng tax. Kasi nga meron kang employee. Kasi nga meron employer. may employer ako, may employment certificate ako and everything. So it's something that you guys cannot take away from me because it's a fact. Ganyan. So kayo, imagine ha, ikaw Julius, hindi sana kita papatulan because in the first place, you really are a nobody. Again, wala nakakakilala sa'yo. Hindi sana kita papatulan. Pero may issue ka pati yung pagpapaganda ko sa buhay, issue sa'yo. Pakialam mo ba kung afford ko yung mga bagay-bagay na yan? Diba? Ito, ang masasabi ko lang, bigla kang yumaman girl. Naalala ko, pala sa Hong Kong tayo, wala kayong mga pera. Okay? So, ako, nasa Marco Polo Hotel ako, saan kayo? Alam ko kung saang hotel. Okay? Kung saan kayo kung saan kayo naka-book. Tapos ang reason, hindi pa kayo ang nag-ano ng ano ninyo. Hindi pa kayo ang nag-ano sa ano yan? Sa flight ninyo, iba yung nagbabayad. Ang kilala ko yung nagbabayad sa mga flights ninyo. Okay? Pagdating sa Hong Kong, nagka-problem pa kayong lahat kasi wala kayong mga pera, wala kayong mga allowance, nawala pa yung cellphone mo kuno, nawala daw. Okay? Alam ko yan. Pero And marami natagpuan niya yung cellphone niya, miraculously, natagpuan niya yung cellphone niya day before ng flight niya pauwi ng Pilipinas. Wow, amazing. Gusto ko yan. Hindi ko yan alam pero yung mga alam ko, yan yung sinasabi ko sa mga viewers and watchers natin ngayon. Ito yung wala kang pera. Sige, ipagpalagay natin magkano earning mo sa YouTube. Ganyan. Sige, kung saan galing yung pera mo, ganyan. Okay. Japan, Singapore, Hong Kong, Dubai, sunod-sunod. Paano ka biglang yumaman? 'Di ba? Hindi yan pwedeng hindi yan pwedeng naka-pre-plan lahat Either may nagbigay or may nakulimbat na pera. Ganyan yan So ikaw Julius, ikaw wag mo akong ganyan-ganyanin. Kung na-live mo si Joey before na may mga tawag diyan, Pao? Yung mga yung mga challenges, may mga hamon-hamon na hinahamon mo si Joey na magkita kayo. Pues, magkita tayo. Wala akong pakialam, dalhin mo lahat sila. Maharlika, sila Edwin Namora. Dalhin niyo kung sino yung pwede niyo dalhin. Nabubuholin namin kayo. Oo, dalhin niyo lahat. Wala akong pakialam, okay? Hindi ako takot sa inyo. Mag-file kayo ng kaso kung hindi totoo yung sinasabi ko na wala kang pera sa Hong Kong. Mag-file ka. Tingnan natin kung sinong mananalo sa atin. Okay? Basta yung 1 hour mo daw yung 1 hour mo daw na kuda, katumbas na daw ng 3 hours na live sa dami ng daldal mo. O di ba? Imagine that tapos pag nagla-live sila, di ba? Pangit yung mga viewers nila walang mga walang mga utak. Mga maharliki, alam niyo ba? Yung mga liki in Bisaya. Pao, ano yung ibig sabihin ng liki, Pao? Buang-buang. Buang-buang. Alam niyo yung buang-buang? Baliw-baliw. Baliw-baliw. Liki? O, liki is parang kang-a yung utok ba? Alam niyo ni Alvin. Luka-luka, gano'n. Hoy, Tiyo, dapat dapat magsabit kayo ng nyo, entry nyo ng pambansa, palarong pambansa for the entrams, di ba nga? Because ibabalik ng entrams, di ba si Paulo, grabe yung reaction niya sa entrams sa SONA statement ni PBBM Junior. Diba? So, Yan, achievement na yan. O diba, dapat yung mga bagay na yan yung pinag-uusapan natin. Pero yung ang kinokontent ng mga putang inang ito, ang kinokontent nila ang pagpapaganda ko. Hindi ko kasalanan, marami akong friends. Hindi ko kasalanan. Araw-araw ako ng mga yan. Sobrang everyday talaga. Tapos, sa totoo lang, I do not really lose sleep over them. So, ako, ang purpose ko talaga, because we have done this so many times in TikTok. We have done this so many times. So, ngayon, ang ano ko dyan, ang purpose namin dyan ni Kuya Miko is kailangan mo kasi talaga yung sundot-sundutin Kasi they are going to reveal themselves
along the way. Kapag Kaya pikon na nga. pikon sila at tira sila ng tira sa'yo, they're going to say something about it all the time, ganyan. They're going to reveal themselves, katulad nung isa na wala ng Facebook ngayon, o pa-Bible statement, o ngayon, sunog na sunog ka, te. Pati yung dinidikitan mong politiko, I'm very sure, alam na rin niya ang kalokohan mo. 'Di ba? So, ayun, ganun lang. So, well, na-reveal na din to si, may umakyat na troll agent sa live ko ng isang video. Sandali lang. Sorry to cut you off, ha. Ganito kasi yan, di ba inaaway kanila Miss Joey, si Alvin inaaway-away nila. Di ba hindi ako nakikialam kasi because hindi ako involved. Tapos in the first place then, personal yan, it has nothing to do with the cause that I'm advocating for ba. It has nothing to do with the Dutertes, the politics, the policies, mga ganyan. Kaya hindi ako nakikisali, although nababasa ko yung mga nababasa ko yung mga post nila. Tapos sinasabi ko, wow, iniisa-isa nila halos lahat ng supporters. Ngayon ako na pala ang target. Kaya ngayon, huwag kayong magkakamaling kalabanin ako dahil mashock na lang kayo next week. Nasa reporting na ako stage. Baka next week may bagong report na naman akong maipakita, ganyan. So, huwag niyong kalabanin yung taong taga Davao. Okay? Ganyan. Go. Ayan. Yung BFF mo pa, Ate Joey, di ba? Sino pa ba? Dami nakaaway sa akin eh. Di ba? Marami nakaaway sa akin. Ayan. Hindi ko alam kung bakit. Ayan. Baka threaten sila sa iyo, Joey, kasi 'di ba? Ikaw yung parang very passionate na magla-live. You discuss things, you discuss issues, parang ganyan. So, yung audience mo gusto nilang kunin because 'di ba, more views, more income, 'di ba? Okay. Kaya nga what they are doing is my followers are really solid, Kumbaga yung mga followers, yung mga tambay sa live ko, ito rin yung mga same na mga tao na nakikipag-usap talaga sa mga friends and families nila, very matyaga, very passionate also. They stay in my live to watch the entire thing. So itong mga to, hindi mga thinking group ito, hindi ito mga basta-basta lang na nanonood dahil sa chismis, ganyan. So nag-iisip sila. And because we would agree on certain we would generally agree on certain kind of politics. I think they find it dangerous kasi nga ito yung mga klase ng mga viewers, ito yung klase ng mga tao na merong exponential capacity to multiply. Ganon. Kasi nga they really talk the patient ones eh. Itong mga to yung mga patient na aalamin yung issue, aalamin yung problema. So, they can easily convert a lot of people, ganon. Ayan. Tsaka 'di ba nung election, 'di ba sino ang mataas ang conversion rate na vlogger? kaya tinatawag tayong double agent. Mm. Oo, ganyan. Kasi 'di ba we talk about Aimee, ganyan. Tapos isa pa, ang hindi ko maintindihan sa kanila, Alvin, Joey, is yung feeling nila mas matalino pa sila kay VP Sara. Let's talk about that. This is very important, no? This is very important. Because they're questioning Attorney Kaufman. Yes. Oh, yan yung I'm about to tell you that. Kasi imagine even si Kaufman, pinaghihinalaan na nila na double agent din daw, ganyan. Tapos alam mo ba, si VP mismo ang nagsabi na to be fair with Kaufman, he declared everything sa statement of declaration niya, parang ganyan. 'Di ba? Yan yung sinabi niya sa atin, Miss Joey. Tapos sabi ko, so bobo sila, Bobo sila, VP Sara. Bobo yung mga Duterte because kinuha pa nila si Kaufman even if nag-serve na siya kay Imelda before. Bakit bakit kung makaasta ito sila, feeling nila Entitled. sila yung parang legal advisor ni PRRD, mga ganyan. Hindi naman sila lawyer. At saka also Tio, they are explaining it to the public without the context na bakit mahaba yung proseso. Parang gusto nila ganun nilang na tomorrow may decision agad kaya nababagalan sila, ganito. Sino bang ayaw na mapauwi si PRRD? Tayo naman lahat, 'di ba? Ganyan ang mga bobo, Alvin. Ganyan ang mga bobo. Alam mo, yung bobo, kung may points yan sila, kung may arguments yan sila, they thought na yung arguments nila, yun na yun. Walang nuance analysis. Hindi nila iniintindi yung mga bagay-bagay kung paano to nagka-connect, paano nagkaganyan, paano naging ganito. One of the thrust of their argument is they're saying the mere fact daw that Attorney Kaufman, Nicholas Kaufman, stated na if makakausap niya si Bongbong Marcos, sure na sure siya na mapapayagan ang interim release ni PRRD.
And they took it to mean na, see, yan ang evidence. Yan ang tunay na Yes. evidence na ganito, ganyan, ganyan. I do not really understand it completely na parang bakit Mga why? bobo nga. Bakit nyo kinunclude na ganon? Oo. Kasi I do not know if they are watching Attorney Kaufman. No? Attorney Kaufman, time and again, already mentioned na the real prosecutor of this case is in Malacanang. Mm-mm. That has been his consistent position. That has been his consistent stand on the case of PRRD. So when Kaufman said that I'm gonna be I'm gonna be 100% sure na kapag nakausap ko si Bongbong Marcos, ma-approve ang interim release ni PRRD. So I think it's consistent with his legal theory. Consistent naman Hindi yun sa nga, kanyang hindi nila naintindihan yung Miss Joey, hindi nila naintindihan yung legal aspect. Kasi feeling nga nila, yung mga insinuations nila, yun na yung tama. Correct. Ganyan mag-isip yung mga bobo, ganyan mag-isip yung mga walang alam sa batas. Tapos alam mo ba, itong si Edwin Hamog, yung matandang gurang na yan, may pinupost siya. Actually, sinend lang, kasi blinak ko yun kasi anong tawag dyan, useless, ganyan, inutil, ganyan. Blinak ko siya. Tapos may nag-send sa akin na parang mutual, namin ba, friends sa social media, sinend niya sa akin. Big deal pala sa kanya na nag-stop muna ako ng law school. Oo nga. Siya ba nagpapaaral sa'yo? Hindi, aside from that, anong pakialam niya? Diba? Anong Okay, pakialam Edwin niya? Amora, i-correct mo yung mga followers mo na sinasabi na CPA ka sa Amerika. Diyos ko, tigil-tigilan mo ako. Practicada rin yan si Edwin Amore. Kapag merong puri yung mga tao sa kanya, sa comment section, kahit hindi totoo, hindi niya kinokorek. Diyos ko, pag gano'n ka ka-insecure, Edwin, tanda mo na. Diyos ko. Hindi niya kinokorek. So parang, talaga ba? CPA ka sa Amerika? Sus, talaga ba? Ayan. So, Diba? may Isa din problem yan. talaga Tapos, sila. alam mo ba, matanda na sana ito si Edwin A. Ang hindi ko maintindihan, hindi siya ano tawag siya? Hirap ang Tagalog, no? Ano yun? Parang pabaliktad yung pagtanda niya. Paurong yung pagtanda niya. I was actually perplexed initially na parang bakit ganito si Edwin Hamora kay Maharlika. Kasi parang I know Maharlika and Edwin Hamora are friends. And normally if you are friends, you're really going to fight for you're really going to defend your friend. In this kind. I do not know kasi ako similar to Tio na hindi ako sasawsaw basta-basta not unless I would see that there is really injustice or that would really compel me to say my Correct. piece. Ganyan. Correct. Ganon. But anyway, nagtataka ako na, okay fine, nagigets ko na Edwin Hamora is trying to be a good friend to Maharlika. So that's why Edwin is defending Maharlika. That is okay, and in fact that is admirable kung tutuusin, kasi ibig sabihin you're really going to go length for your friend, but in doing so Wow. you have to be reasonable, diba? In doing so you have to be reasonable in defending your friend. Ang problema dito kay Edwin Hamora, nagsisinungaling ka na, naninira ka na, ang dami-dami mo ng mga kabalahuraan na pinaggagawa just to defend your friend. So that really made me perplexed, kasi parang why are you doing that? Ano ang banding ninyo ni Maharlika na talagang wala kang pake kahit maging bobo ka, kahit magmukha kang tanga, wala kang pake kakatanggol dito kay Maharlika. Apparently, we unraveled that Edwin Hamora has also the habit of soliciting money since 2004. So since 2004, he's actually using a group that he was a part of, yung CSI and the Alumni Association niya sa Bicol for the solicitation. So there are proofs of that. You just have to go through his to his Facebook account, makikita mo doon na di-reveal niya 2004 start natin itong project na to, ganyan and there were so many. So he is aggressively asking money from people to the point of emotionally manipulating his audience to give money to his cause. Saan sinisend? Sa PayPal account niya at saka sa GCash account niya. But ang lakas ng loob ni bakla na sabihin na no, this is the project, the Pens and Pencils is a project of CSI. Nung kanyang parang group yan ng mga taga Bicol yata na nasa ibang bansa and things like that. So, it dawned to me na either siya ang nagturo kay Maharlika dito sa mga solicitation, or maybe they are collaborating, or maybe they develop this solicitation method where they ask for money, use another organization para kunwari connected sila doon. Pagkatapos, when he is being asked na
Ang tanong dito, yung CSI kasi is a group. So, ibig sabihin, meron silang perang natatanggap, sila, kaya nilang i-liquidate yung pera nila na natatanggap. And even the Alumni Association. Ang tanong, yung pumasok na pera sa personal mo na PayPal at sa personal mo na GCash, yun ba yung pera na tinurn over mo dito sa mga kawawang grupo na ito na pinaggagagamit mo, Edwin Hamora? Because if you cannot explain that, it means magnanakaw ka. Diba? Ako, wala akong pakialam dyan. Ang hindi ko lang maintindihan ba na sa mga time na ban ako sa Facebook, yan yung time nag-a-attack siya sa akin. 'Di ba? Mm. Tapos, Mm. pag ano naman, pag pinatulan mo naman, biglang magpapa-victim. Parang ganyan. Alam mo ba, ano nga siya, hindi ko alam kung may ano siya, mental problems, ganyan. Kasi, imagine ha, paulit-ulit niyang pinupost ang real name ko, Alex Distor, as if naman hindi alam ng mga tao. 'Di ba? Oh. Tapos ganun, Tapos Alex Distor, yung mga ano niya na delusional niya na mga claims like na nagtatago sa pangalan ganyan. Hindi kami Oo, nagtatago, nagtatago sa pangalan. alam na na-try ko mga totoong pangalan namin. Kaya nga, pinost na nga sa Hindi newspaper, nasa balita na nga, nasa kaso na nga ni Risa Hontiveros. So ano pang tinatago namin? Tapos sila lang naman yung yung mga bobo talaga na hindi lang naintindihan ba na, for example, Arjun Nieto is known to be TP, di ba? Thinking Pinoy, pangalan niya ba yung Thinking Pinoy? Pero, Tiyatan is na Tiyatan. Kinakalaban ba nila? Hindi, di ba? Kasi nga, basta yun yung masasabi ko na pag hindi mo inaatake yung real na kalaban, baka ikaw talaga ang kalaban. Di ba? Ganyan yan eh. Baka part And I ka also talaga don't, ng kalaban. I also don't understand ba why are these people forcing to the public na they are the sort of gatekeeper of the truth and everyone else are lying. Di ko talaga mag-gets yan. And then when you, Alvin, ito yung intindihin mo. Sa mga panahon kasi na hindi ka pa nagla-live sa The Hague, yung mga yung mga palabas ni Maharlika Kuno, parang siya yung parang siya yung nakre-credit kasi sa kanya galing. Ang hindi maintindihan ng mga tao is strategic lang talaga ang location ni Maharlika na pwede niyang i-expose doon kasi pag in-expose, for example, kung halimbawa kung ako yung nag-expose dito, baka bukas, 'di ba? Hinaras na naman ako ng PNP just like what they did to John Abines. Yan yung yan yung kinakatakutan namin and we don't want nagagawin yan sa amin. We don't want that kind of abuse na gagawin sa amin. Nakikipaglaban nga tayo sa social media because we want to fight the abusive authorities or Government. officials, ganyan. Tapos dahil gusto lang namin gusto lang namin ng expose, parang ganyan, i-risk talaga namin na nandito kami sa Pilipinas. 'Di ba? Kaya yung sinasabi ko, yung post ko before, sabi ko, lahat naman ng pinagsasabi ni Maharlika may alam naman kami. It's just that wala talagang direct proof na pwedeng gamitin against na pwedeng gamitin ng PNP or ng Marcos administration against us. Dahil ang sasabihin lang nila, oh fake news yan, nasaan yung proof mo? Imagine what they did to MJ during the Tricom hearing, 'di ba? Ang sinulat ni MJ galing sa newspaper. Pero hindi nila kinonsider na factual information yung sa newspaper because they want the real data. O saan tayo kukuha ng data? Sila nga may hawak. 'Di ba? So ngayon, Alvin, because you are in The Hague, ikaw yung pinapanood ng thousands if not millions of Filipinos on a daily basis na nang gustong makakita ng update. Doon nagalit yung yung mother dragon nila. Actually, the only thing that makes her a dragon is her face. Ha? Yes. grabe, klaseng dragon? grabe, alam mo, Tio, emeritus ka talaga sa Devil Squad, to be honest. Hindi, maldito talaga ako. Alam Sinabi yan naman nila, namin Paolo. sa inyo, di ba? Kaya nga, grabe si Tio. Maldito talaga ako. Kaya di ko hindi kinaya. ako kaya hindi ako sumasali sa mga away-away na yan because maldito talaga ako. Tapos hindi ko nga nirerespeto si H. Grabe ka, Tio. Bakit ko siya nirespeto? Ano bang role niya sa politics? 'Di ba? Yan yung point ko. At hindi din kasi ako nagba-bow down sa mga people. Ang wala lang, okay lang sa akin. I have my own life to live kasi. So I don't want I don't need to parang bow down to people just because I want my life to be to be happy or I want my life to be fulfilling, mga ganyan-ganyan. Hindi eh. Ang point ko lang dito is, I can hate whoever I want. If I don't like the person, kahit sino pa yan siya, wala akong pakialam. Kahit araw-arawin pa nila akong siraan, wala akong pakialam because ako naman nagpapublicize ng life ko. 'Di ba? Ano bang gamitin nila sa akin? Gamitin nila, ang ginagamit nila yung mga ginagamit ni Siya Magno sa akin. Tapos na yung 2021, papaulit-ulit na lang. 'Di ba? Wala na sila magamit kasi ako naman talaga nagpapublicize ng life ko. Tio, somebody is asking here, Ano to daw? spill the tea. Why is she banned?
Or Bard. Gusto niyo Tanong niya talaga? ng tao, hindi. Kung nakagising na si Paolo, alam niyo, Alvin, gusto ko na talagang magsulat. Ako kanina. So maybe one of these days nagsusulat ako pero in a way na hindi halata na ganyan kasi alam niyo naman yung mga yung mga tao diyan, 'di ba? May pagkabobo, may pagkaskwaa, 'di ba? At alam ko yung reason why. I know the reason why. So even if ibabash niyo ako, yung mga haters ko diyan, even if ibabash niyo ako na wala ka talaga alam, nagpapasip-sip lang daw ako sa mga Duterte, no. When is the timeline daw sa publication ng Truth? Oo, ng truth. Baka bukas. Una na ako tinanggal ko, nagkabili. Baka bukas. Ano kasi, at But that it was time, Attorney Harry Roque who confirmed di ba, that he is barred from Yeah. visiting. Tama. Yeah, Alam ko talaga it sino came nagpa- from him. It came from Attorney Roque actually. Oo. But there's no justification as to why. Yeah, So, hindi lang sinabi kung bakit. That's where Tio comes in. Kasi nga, 'di ba? Ikaw yung Bakit ba? emeritus, 'di ba? So, basta, ang sinasabi ko lang, there are facts that don't make it on the news and there are conversations that we did not hear. So, and sometimes But you did. there are also pieces of information that are not meant for public consumption, only sa mga marites lang within the circles. Uy, basta ako hindi ko alam. Disclaimer, Oo, hindi ko kami wala talaga kaming alam alam. dyan. Wala akong Ay, alam kawawa si kayo. Si Tio Mahina lang. yung mga ninyo, mga radar ninyo. Mm-mm. O siya, sige na, it's 12 na here, 12 in the morning. So, Paolo and I, mag-e-end na. So, Pao, say Okay. bye-bye na muna. Bye-bye everyone! Bye, Pao. See you soon. Oh. Ayan, Thank you, Joey. Thank you, paakatin Alvin, ko na for si having Attorney us. Bye, Trixie. Tio. Sige na, bye-bye. Ingat kayo. Ingat. Bye-bye. Okay. Paakatin ko na si Attorney Trixie. Ayan.